Kunyari yung result chapter or yung region 4, syempre ang liliit na ng mga mukha niya doon. Tapos i-zoom in nyo yon para makita nyo, nakapikit ba ako? Or nakasmile ba ako? Okay ba itsura ko? Kapag natodo yung zoom in, makakakita kayo ng mga parang nagiging squares na siya. So pixelated na yung tawag doon. Kaya siya tinawag na pixelated kasi ang isang raster or isang picture na ganito are made up of what we call pixels. So, ang isang square dun sa photograph ay isang pixel. And, kunyari, ito, meron tayong image na may green, tapos may blue. Malamang ito ay isang stream, tapos may although AI-generated image to, may road, tapos may buildings. So, pag nag-zoom in kayo doon, makikita nyo yung iba't ibang kulay na square siya. So, each pixel, iba-iba yung kulay niya. Although in an image, pwedeng meron tayong mga pixels na magkakapareho ang kulay. So, next po. So, another visualization. Kunyari, ito grayscale naman. But, let's say this is a satellite image or a snippet from a satellite image. Kapag nag-zoom in kayo doon ng isang maliit na area, makikita nyo yung pixels niya and yung different appearance in color or in shade ng mga pixels na yon are actually represented by a number. So, isang pixel, isang number din yung nagre-represent sa kanya. At ito yung ginagamit ng computer to analyze the data. Tayo kasi, as visual people, di naman natin nakikita yung mga numbers na to. Ang nakikita natin yung mga kulay. Doon natin, yun yung ginagamit natin to distinguish one feature from another. But the computer uses the digital numbers, yung mga numbers corresponding to these different shades para i-analyze yung data. So, tingnan natin ng konti ito. Yung mga pixels natin, merong maputi, merong gray, merong black. Kapag black, ang digital number nun ay 0 in a single layer of image, in a single band image. Yun yung lowest possible na digital number or value ng isang pixel. So, yung mga very, very clear water, kung meron man tayong very, very clear water, pero usually wala. Ayan, kapag yung mga black dito, yun yung mga 0 or sobrang lapit sa 0, like 1, 2, etc. And then, yung mga mapuputi naman, ayan, usually corresponding to the artificial areas, mga built-up areas, roads, buildings, mga semento, mga bubong na galvanized steel. Yun naman yung mga matataas yung number or digital number. Yun yung 255 in this case. So, hindi na tayo magda-dive into ano ba yung range na pwedeng makuha dito. Pero in this particular example, 0 to 255 yung range of values na posible. So, 0 is the lowest, 255 is the highest. And we call this an 8-bit image. Okay. Next po. Now, when we're talking about the pixel, di ba yung square na yon, meron siyang kulay. May value siya given by the digital number. Pero meron din tayong tinatawag na spatial resolution or yung iba spatial resolution, yung pronunciation. Pareho namang tama yon. So, nasanay lang ako na spatial resolution. Dito sa illustration natin, pinapakita ko yung differences in spatial resolution at ano yung effect niya dun sa nakikita natin sa image. So halimbawa dito, ang spatial resolution nito ay 10 meters. Ano bang nakikita natin dito? Nakikita natin syempre yung water. Tapos may nakikita din tayong mga buildings. So yung building footprints, kaya nating makita
sa 10-meter resolution na image. Pag ginawa natin siyang 20 meters, ano na ba yung nakikita natin? Halos similar pa rin naman, although kung napapansin nyo, medyo parang nagiging blurry na yung effect. Hindi na siya ganun ka-sharp, yung mga boundaries. Now, kapag 40 meters, comparing this and this, ano sa tingin nyo? Saan kayo mas may nade-detect or nakikita na interpret? Sa 10 meters. Dito kasi, kita mo na yung pixels. So, hindi mo na masyadong ma-distinguish yung shape ng mga building, yung rectangular shape nila. Tapos yung mga road na supposedly smooth yung curve, nagiging blocky na din yung appearance. Para na siyang hagdan. And lalo na dito sa 80 meters. So, wala na talaga, parang makikita mo na lang ano ba yung puti. Malamang yan yung building. Pero isang pixel lang siya. Tapos yung road, hindi na rin ganun ka-defined. So, yan yung effect ng nagbabagong spatial resolution at yung application natin will dictate kung ano ba yung kailangan natin na spatial resolution. Okay, next po. Ayan. So, what spatial resolution do I need? Kapag, kunyari, umabot kayo dun sa point na nagsimula na kayo mag-practice ng remote sensing or nag-aral na kayo, natutunan nyo na siya talaga at i-apply nyo na siya sa trabaho or sa project. Kailangan nyong malaman kung ano ba yung spatial resolution nung image na gagamitin nyo depending on your application. Hindi naman laging yung pinakamataas lang na spatial resolution yung kailangan nyong gamitin. Kasi may katumbas din yun na high cost. So yung mga high spatial resolution, mas mahal din siya. Pero meron tayong mga moderate resolution na affordable or even free. So, yun yung mga madalas ginagamit for research kasi wala namang research fund. So, tingnan natin dito sa illustration, sa infographic ng NASA. Kapag buildings, or magsimula siguro tayo dito, global, meron tayong mga global maps. So, mga global forest maps, okay, global precipitation maps. Ang ginagamit doon, pwedeng yung mga lower resolution, like 1 degree yung spatial resolution niya. Ibig sabihin, isang pixel on that data corresponds to 1 degree on the Earth. So, 110 kilometers. Tama ba yung basa ko? Ayan. So, this is the lowest spatial resolution. And then, kunyari, kailangan nyo namang aralin or imapa ay isang continent, pwedeng 30 kilometers or 1/4 of a degree yung spatial resolution ng data ninyo. Kapag national naman, kunyari, Pilipinas, yun yung scale ng analysis. Pwedeng 10 kilometers. And then regional, pwedeng 1 kilometer na data. Kunyari, Region 4, gusto nyong imapa, pwede na yung 1 kilometer. Although, kung gusto nyong makita talaga yung mga neighborhoods, yung mga bahay, yung mga roads, ganong level of detail, kailangan nyo ng medium to high resolution. So, 30 meters is considered medium resolution. Yan yung mga pinakasikat na data dati kasi sila yung libre. Hanggang ngayon naman, libre pa rin. Tapos, buildings, mga 10 meters or less. Meron nga tayong data na less than a meter, yung spatial resolution. So, 0.3, 0.6. Kaya nyo nang makakita ng tao doon. So, yun yung mga different spatial resolution na pwede nating gamitin, depending on our specific application. Next po.
Okay, so yun yung spatial resolution. Meron naman din tayong tinatawag na spectral resolution, which pertains to kung anong part, naalala nyo pa yung kanina, yung electromagnetic spectrum. Diba, iba-iba yon. May microwave, may infrared, may visible, may ultraviolet, etc. So, yung mga sensors na ginagamit ng remote sensing ay nagde-detect sila ng data or ng information in specific parts of that entire electromagnetic spectrum. Hindi siya lahat. Medyo mahirap gumawa ng sensor na kaya niyang i-detect lahat, yung buong spectrum. Kasi parang continuous yung data na yon. So, yung mga dinedesign na mga sensors, pwedeng parts of the spectrum lang yung kaya niyang makuha. Okay, syempre yung within the atmospheric windows, yung kayang ma-detect. So, kunyari dito, meron ako dito nakalista na iba-ibang sensors or satellites, Landsat 7, L7 ETM+. Ito yung spectral resolution niya. Ito yung kaya niyang ma-detect na parts of the electromagnetic spectrum. So, yung may mga kulay, may mga rectangles, yun yung nade-detect nung sensor. Tapos, Sentinel naman, ganito siya. So, yan yung mga parts nung spectrum na kaya niyang ma-detect. So, yung sinasabi ko kanina na 30 meters na medium resolution, yung Landsat yun. Yun yung nagagamit namin dati nung estudyante ako, nung nag-MS ako. Yun yung freely available. And up to now, freely available pa rin siya. Although, iba-iba ng Landsat. Dati Landsat 1, tapos naging Landsat 4, 5, 7, may 8 na ngayon, may 9 na ngayon. Meron pang, sabi nila, Landsat Next. Yun yung tawag. Hindi ko alam kung next talaga yung pangalan or lalagyan nila yun ng number, pero yun, nag-evolve din yung mga sensors natin and yung mga satellites. Yung Sentinel naman, this is 10 meters ang resolution. At ito yung mga parts of the spectrum na kaya niyang makuhanan ng data. Okay? So, usually, we use pwede tayo gumamit ng different satellite sensors para mapunan yung mga bakante. Para, kunyari, dito hindi kaya nung Landsat na makita itong part na to, pero si Sentinel kaya niyang ma-detect yun at may data siyang pwedeng ibigay. So, complementary sila. Next. Ayan. So, para lang ma-visualize natin ng mas maigi, let us say, ito yung natural na itsura nung light, yung nakikita natin. Ganyan siya. Continuous yung colors of the rainbow at meron pang mga in-between bukod dun sa 7 colors of the rainbow. Yan yung buong spectrum na nakikita or existent in nature. Kapag gumamit tayo ng tatlong, kunyari red, green, and blue lang na bands ng satellite data, putol yung parang discrete lang yung nakikita natin. So, hindi natin nakikita yung iba pang mga colors dito. So, RGB lang. Kapag gumamit naman tayo ng hyperspectral, ito kasi multispectral, yan yung mga pinakita ko kanina na Landsat, Sentinel. Hyperspectral, hindi nakasama sa scope natin ngayon, pero ito yung type naman ng sensor na mas na-approximate niya yung totoong kulay in nature. Kasi sobrang taas ng spectral resolution niya. Ang dami niyang mga bands. Ano siya, hundreds or thousands of bands. Mahal yung sensor na yon kasi sobrang taas ng level ng design niya. Next po. Ayan. So, yun yung spatial and spectral resolution. May iba pang types of resolution, like temporal. Ibig sabihin lang nun kung gaano kadalas mag-pass or kumuha ng data yung satellite in a specific area.
Hindi ko na sinama dito. Tsaka yung radiometric naman, yun yung mga 8-bit, 16-bit, etc. Ano yung depth na nakikita ng sensor. Pero ang pinaka-common yung spatial and spectral resolution. And speaking of spectral resolution, pupunta na tayo dito sa kung ano yung nakakarating sa mata natin. So yung spectral response, iba-ibang materials on the ground, iba-iba din yung spectral response nila na nakakaapekto kung paano natin sila nakikita. So kunyari ang tubig, water. Ayan, water yan. Yung naalala nyo pa yung electromagnetic radiation, di ba? Visible light, tatama dun sa tubig. Pero hindi natin makikita or hindi pantay-pantay yung dating sa atin ng mga parts ng visible spectrum. So kapag tubig, ang mas nakakalamang, kumbaga, ay yung blue. Yung blue na part ng spectrum. Kaya ang appearance ng tubig sa satellite image ay blue din. And even in real life, di ba? Pag tumingin kayo sa malalim na tubig, mukha siyang blue. Pero sa totoo lang, white light naman lahat yun pag kinombine. Yun lang yung na-detect ng mata natin. So, yung red and near infrared na a-absorb ng tubig, ganun talaga siya physically. So, konti na lang yung nare-reflect. Yung blue and green, yun yung mas nare-reflect. And more so dun sa blue. Kaya blue yung dating sa mata natin ng tubig. Kapag madaming suspended sediments. Ano yung body of water natin na madaming suspended sediments? Ibig sabihin, madumi or madaming lupa. Parang ganon. May na-identify ba kayong ganon? Laguna de Bay. So, malapit tayo doon, di ba? Malapit yung region. Parang nakaikot tayo doon. Sa Laguna de Bay, mamaya siguro ipapakita ko na lang. Ang itsura ng Laguna de Bay sa image, sa satellite image, sa tingin nyo ba, blue? Gray. So, ano siya, parang very light, milky blue, ganon. Kasi, nagiging light yung appearance niya dahil madami ng nakasuspend na sediments. Pag hit nung light, ang daming nagre-reflect. Yun yung kulay nila. Kasi mas medyo dark pa yung Manila Bay, pero yung Laguna de Bay, parang sky blue na siya. Ganon. Okay. Kapag meron naman tayong algae, medyo nagiging green naman yung itsura niya. Kasi yun yung mas nare-reflect na light, yung kulay green. So, kaya minsan yung ibang water bodies natin ay blue-green yung itsura dahil sa presence ng algae. Next po. Okay. Tapos, kapag sa dahon naman or sa vegetation tumama yung ilaw, ayan. So, ito yung visible spectrum, tsaka yung near-infrared. Ang mas nare-reflect niya ay yung green, tsaka yung infrared. Kaya ang dating sa atin ng vegetation, lalo na sa satellite image, ay green. Or kung isasama nyo yung near-infrared na band, very red naman yung itsura niya. So, pag tumama siyang dahon, na-absorb yung red and blue, na-absorb sila ng chlorophyll ng dahon. Pero nagre-reflect yung green tsaka yung near-infrared. Kaya ganun yung appearance. Green yung appearance or red kapag kasama yung near-infrared band. And this characteristic is particularly useful kapag gumagawa tayo ng mga forest monitoring studies or mga cropland. Basta may kinalaman sa vegetation. Kasi pwede nating makita kung ano yung mas malago or ano yung mas healthy na mga vegetation. Kunyari may manggahan, isang
taniman ng mangga, plantation ng mangga. Using a satellite image, pwede nyong malaman, parang may sakit itong puno ng mangga na to. Or ito, wow, healthy lahat. So, ganon. Ganon yung isang application. Next po. Ayan. So, ito yung sinasabi ko kanina na different levels of health ng vegetation na kayang ma-detect ng remote sensing. Kapag healthy, very, very healthy yung puno, mataas yung response doon sa near-infrared and sa green. So, kaya yung false color na image, usually ginagamit siya for detecting vegetation health. Kasi doon siya tumataas yung response. Kapag stressed, wow, may stress din pala yung mga puno natin, di ba? So, parang tayo lang din. Kapag stressed, medyo mababa yung levels. Parang tayo, nababawasan yung energy level natin kapag medyo stressed tayo. So, ang appearance niya, instead na super green or super red kapag false color, parang medyo light green lang siya. So, ganun yung difference. Tapos, kapag patay na yung mga dahon ng puno, brown na yung appearance niya kasi halos pumapantay na silang lahat. Wala nang masyadong lumalamang. So, medyo parang bare soil na yung itsura niya kapag dead na yung puno. Next po. So, these are just some of the satellites and sensors na pwede ninyong makita in the internet kapag nag-try kayo mag-search. Landsat 9. Landsat yung parang pinaka-longest na satellite mission na meron tayo. Kasi nagsimula siya Landsat 1. 1960s pa yon. Tapos hanggang ngayon, may Landsat pa rin. Pero iba-ibang missions na siya. So, nasira na lahat nung Landsat 5 and Landsat 4. Pinalitan siya ng Landsat 7. Nasira din yung Landsat 7. Pinalitan siya ng Landsat 8, 9. Tapos may Landsat next. Either of these. So, pwedeng, di ba, pag Metro Manila or siguro sa Rizal din naman, pag nag-zoom in kayo, ang laki ng detail, ang taas na ng level of detail. So, pwedeng world view na yung nakikita nyo pala doon. Yung mga very high resolution images. Next. At ito yung, papakita ko lang dito kasi sabi ko kanina, di ba yung Landsat, siya yung pinaka longest mission sa satellite, sa imaging satellites or Earth observation satellites. So, ito yung mga pinagdaanan. Ito yung evolution ng Landsat. Yan. 30 meters pa rin siya, medium resolution pa rin siya. Yun talaga yung design nila. Pero, madaming-madami siyang data na kayang maibigay at historically, siya din yung pinakamadami. So, kailangan, kunyari, kailangan nyo ng monitoring. Yun yung application ninyo. Gusto nyo mag-monitor from 1970s to 2020s. Gusto nyo makita yung transition ng lugar. Kung gaano kabilis nagkaroon ng mga urban areas. So, dati, grassy area pa or mapuno pa. Tapos, nag-transition to urban development. Yon, pwede nyo tong gamitin. Enough naman yung resolution niya for that. 30 meters per pixel yung kaya nyong makita. So, hindi nyo lang makikita yung individual building footprints kasi nga 30 meters siya. Original image, Landsat 8. Medyo hindi maganda yung dating sa sa projector. Pero dito kasi medyo madilim yung itsura ng mga puno, mga vegetation. Dito mas tumingkad na siya supposedly. Titingnan ko kung mas maayos dito sa Ayan. So, dito kasi parang medyo hazy yung itsura. So, after radiometric processing, mas nagiging sharp na yung mga colors. Hindi lang siya obvious dito. Okay, next po. So, doon sa lahat ng slides na pinakita ko, ano ang conclusion natin? Gagamit ba tayo ng remote sensing o hindi?
Or useful ba siya in the first place? Yes, it is useful for certain applications. Siyempre, hindi lahat ng trabaho natin sa GE ay applicable naman din yung remote sensing, di ba? Hindi pa rin natin tinatanggal yung usefulness ng field surveys. Hindi siya ganon. Hindi siya replaceable. Hindi siya kayang i-replace nito. Pero for specific applications like malalaking areas, isang buong city or even isang buong munisipyo, yon. Kung gusto nyong kumuha ng mapa nun, maybe land cover map, yan, applicable yung remote sensing. Tapos, kung alam natin may mga lugar na hindi talaga natin mapuntahan, di ba? Meron na ba kayong ganong experience? Bilang mga bihasang practitioners? So, madami kayong kailangan kausapin minsan para makapunta lang kayo doon sa area na yon at makapag-survey on the field. Pero, minsan, hindi talaga siya posible or mahirap talagang puntahan, delikado. Ayan, pwede tayong gumamit ng remote sensing. Pero syempre, limitado yung accuracy na pwede nating makuha. And then, it is also timely dahil nga regularly nagtitake ng data or nagtitake ng satellite images, yung mga satellite natin. At therefore, minsan nagiging economical siya, mas tipid. Specifically for larger areas at longer time periods, yung mga monitoring applications na natin. Semi-automated na din. So, hindi lahat tayo yung mag-iisip or tayo yung gagawa. Hindi kailangang i-digitize lahat ng areas. Pwedeng ipasok nyo dun sa software yung mga tinuro nyo sa kanya na ito puno to, ito tubig to, ito built up. Tapos siya na bahalang mag-generate ng buong mapa. And of course, since picture yon, walang dayaan unless nag-AI at minodify yung picture. Pero yung nada-download natin na data, ganun siya talaga. Yun yung visual proof natin na, kunyari may nagko-contest, di ba? Usong-uso yan. 1900s pa ako nakatayo dito or may bahay na kami dyan, 1950s pa lang. So, yung 50 years, di ba? Pwede nyo makita using remote sensing kung totoo nga ba yun. Kasi makikita nyo, ay, may bahay dito noong 1970s. So, ganun siya. Hindi siya pwedeng dayain. Next. Pero may limitations din naman. Hindi siya lahat maganda. Hindi siya laging useful. Minsan, mahirap kumuha ng data, lalo na kung kailangan nyo yung very high resolution na 0.5 or 1 meter. Kailangan nyo siyang bilhin. At kailangan yung antayin. Kasi minsan, yung mga ganun kataas na resolution na data, hindi siya regularly kinukuha. Pipicturean lang siya ng satellite kapag merong nag-task, meaning may nagbayad na, ay, kailangan ko ng data dito during this specific date. So, in the future, syempre, saka lang niya pipicturean yun. Pero may bayad. Tapos, mahal din yung software. Although madami na tayo ngayon mga open source, yung mga free software na pwedeng gamitin. Of course, hardware is also an issue. Dahil if you are processing several gigabytes of satellite data, hindi siya kaya ng Pentium 1. May Pentium 1. So, kailangan malakas din yung computer na gagamitin nyo, lalo na kung sobrang bigat ng data. Tapos, meron pa kayong kailangan na graphics processor para mabilis mag-refresh yung data mo. And the training cost can also be high. So, hindi lahat ng tao kayang maging remote sensing analyst or remote sensing practitioner kasi kailangan siya ng data. Imagine niyo dito sa 2 hours plus na overview natin, ito pa lang yung nararating natin. Ano lang talaga siya, surface lecture lang kasi
Di pa tayo nagpunta dun sa mga processing talaga. At gaya nung nabanggit ko kanina, kahit pa everyday nagte-take ng data yung satellite, pero hindi lahat yon useful. Hindi natin maaasahan na everyday meron tayong clear na data for the Philippines dahil laging may cloud cover. So, minsan, ang magandang hanapan ng data yung mga summer months kasi yun yung medyo minimal yung clouds. But then again, minsan may clouds pa rin siya. So, ang ginagawa doon, kukuha kayo ng data for a specific date, hahanap kayo ng another image na medyo malapit doon sa date na yon. Tapos yun yung pagma-merge nyo para maka-generate kayo ng medyo clear talaga na data. And ito nabanggit ko kanina, up to certain extent lang underground or underwater yung kayang ma-detect ng remote sensing. So yung mga hydrographic surveys natin na deep water, yan, medyo limited yung optical remote sensing doon. Kasi kaya lang ma-penetrate nung radiation up to maybe 10 meters, 20 meters. Depende pa yon kung gaano kalinaw yung tubig. So sa Laguna de Bay, wala talaga siyang kayang makita doon sa ilalim. Although this is useful also for yung mga shallow water studies. Tapos, yun. Yun nga, yung training aspect niya. Next po. At ito na yung medyo masayang part na kasi tapos na tayo dun sa concepts, dito na tayo sa applications. Paano ba natin magagamit yung remote sensing sa mga trabaho natin or sino nga ba yung mga fields na gumagamit nito? Sige po. Next. Ayan, nilista ko lang pero may individual slides naman sila. First, for land surveys. Kunyari, yung mga drones, UAVs, 'di ba? Pwede na silang gamitin ngayon for land surveys. This is also one aspect of remote sensing. Or kung gusto nyo makita yung terrain, kailangan nyo mamaya pa pala yun. Yan. Pwede nyo gamitin yan. And then next po. Ayan. For mapping, kunyari topographic mapping. Ayan. Pwede tayong gumamit also ng satellite images, aerial photographs to generate our topographic map. And actually, kapag tiningnan nyo yung topographic maps ng NAMRIA, nandun sa data sources nila yung aerial photographs, satellite images, yun yung mga updated na data. So, eto yon naka-zoom in ko dyan na spot satellite imagery, 1997, multispectral image yon. So, yun yung ginamit nila. Tapos, may aerial photography din. So, iba-iba naman yung data sources natin na pwedeng gamitin eh. Hindi lang puro remote sensing, hindi lang puro aerial photographs, hindi lang din puro field surveys. Pwede natin silang i-combine para mas kompleto yung data natin. Next. Land cover mapping. Ito na yung nag-assign na tayo ng mga classes, land cover classes, using our satellite data. So, kunyari dito, this is from NAMRIA Geoportal. Kung na-access nyo na yon, pwede kayo doon mag-download ng mga land cover maps. Although for every 5 years lang sila nag-generate ng land cover maps. So, kunyari for Region 4 or for Batangas, for Rizal, kailangan nyo ng mas detailed and mas frequent na land cover maps. Pwede nyong gamitan ng remote sensing. So, hahanap lang kayo ng satellite data na pwedeng gamitin. And what can you get from that? Nakamapa na siya according to the specific land cover type. So, tubig is blue. Ayan, ito yung Laguna de Bay. Pero na to, colorized na siya. Hindi na ito yung original na remote sensing image. Tapos, pwedeng yung mga red, yun yung inassign ninyo for built-up areas, yung mga urban areas. Para lang kitang-kita sila. Tapos yung mga green, yun yung forest lands. Yellow,
Yung mga yellow dito ay mga crops, croplands. So, isang tingin pa lang, lalo na dun, for the decision makers na hindi naman masyadong familiar with this technology or with this data, alam na nila, pag red, built up yun or artificial. So, may legend na din na nakasama. Ayan. Tapos, this is another forest land cover map naman na ginawa ko dati. Ayan, forested areas. This is in Quirino. Tapos, makikita dyan yung mga disturbed areas na sa fringe ng mga forest. Kasi naging, na siya, agriculture or naging urban areas na. So, dito nakikita din sa legend kung ano ibig sabihin ng mga kulay na yon. Next. For construction and infrastructure, useful din yung remote sensing mainly using UAVs or drones kasi kailangan malapitan. Ayan. For monitoring the site sa mga, kunyari, may mga workers ka doon, tapos hindi ka naman lagi pumupunta. Yung project manager or even yung developer, pwede nilang gamitin to monitor what's going on in the site. And also for monitoring, dito ang pinakamalaking part ay rescue operations. So support for rescue operations is one of the aspects na pwedeng paggamitan ng drones. Kasi nakikita niya ay parang mahuhulog tong part na to dun sa construction. Or hala, bakit merong tao doon na parang malapit ng mahulog or walang helmet, walang safety gear, etc. So, pwede siyang gamitin for that. Next po. And di lang naman lahat sa lupa. Sabi ko kanina, di ba pwede din siya gamitin for shallow water applications. So, for benthic habitat, and this is one of my, ito yung mga inaral ko talaga, benthic habitat mapping. So, makikita nyo din, using remote sensing, kaya nyo imapa yung mga corals, mga seagrass, yung mga nasa ilalim ng tubig, basically. Pero up to some depth lang. So, mga around 10 meters, kasi hindi naman ganun kalinaw din yung mga tubig natin. Ayan. This is a benthic habitat map for, familiar kayo sa area na to? Sa dulo siya ng Palawan, sa Balabac. 'Di ba sikat ngayon yung Balabac kasi tourist spot na siya. So ginawa ko to, 1999 yung image. Pero hindi ko naman siya 1999 ginawa. Ngayon, sana, hopefully, na-retain pa rin nila yung mga habitat, yung natural habitat, kahit madami nang pumupunta. Dati kasi, halos wala kang matirahan dito. And this is from a global atlas, a global database, yung Allen Coral Atlas. Ayan, nakamap din dyan, nasaan yung coral, nasaan yung seagrass, microalgae, rock, etc. Next po. We can also use it for bathymetric mapping. Although, yung familiar kayo dun sa hydrography branch ng NAMRIA, so sila yung mainly gumagawa ng mga hydrographic or bathymetric surveys natin, ginagamitan nila yun ng sonar. So, yung mga nakakabit dun sa ilalim ng barko, nagbabato ng pulse, sonar naman yon. So, it's not technically part of this kasi iba ng part ng spectrum yon. Pero pwede ding makagawa ng bathymetric maps using satellite images. So, satellite-derived bathymetry, hindi lang sobrang deep nung kaya niyang maimapa. Pero it's possible. Parang ito. Next po. Ito yung siguro isa sa mga useful application sa atin. Sa mga LGU, sa national government, yung disaster risk reduction and management. And
usually, internationally talaga, remotely sensed images yung ginagamit nila to monitor yung mga effect ng disasters. So, halimbawa dito, ito ay matagal na, nung Yolanda pa to. This is 2012, June 2012, before Yolanda. Makikita natin yung itsura ng landscape. Madaming mga bahay, may ports, may mga puno in between, mga urban green spaces. Tapos meron ditong, hindi ko alam kung ano to, Coliseum. Mukha siyang Coliseum kasi pabilog siya. So, yan, daming bahay. Kaso, after Yolanda hit, ano nang itsura? Medyo nabawasan yung kulay, di ba? So, yung mga green, wala na siya. So, di ba, kasi nag-storm surge. So, pumasok talaga yung tubig. Siguro may kasama ding mga putik or yung mga substrate. Natabunan yung mga puno ng mga tubig at putik. And then, kung titingnan nyo mas close, yung ibang bahay nawala na din. Na-wipe out siya talaga. So, dito, tapos yung port talagang wala na. So, tumaas na din kasi yung tubig, yung water level. Yan. Nakikita natin dito yung comparison ng before and after using a satellite image. Pero yung Colosseum, parang ano pa rin siya, no? Intact pa din. Next po. And this is another disaster. Nung Taal volcano eruption, mas recent. December 2019, December 16. So, green pa yung Taal volcano. Pero after the eruption, nung 1 month after this satellite image, January 16, 2020, hindi ko maalala kailan nga ba nag-erupt yung yung Taal. So this is shortly after lang. Bakit ganyan na yung itsura niya? Bakit nawala yung green? Ano kaya yan? Yung abo. So yung ash, na-cover na niya yung buong volcano and even yung nandun sa mainland. Kaya puro brown na yung itsura niya. Tapos, sa kasamaang palad lang, very cloudy yung image dito. Kaya siya madaming puti. Yun ay hindi abo, kundi clouds. So, natakpan na. Pero nakikita natin yung mga clear portions. Hindi na talaga siya green. Next. And another application, ito naman yung flood maps. Uso ngayon ng di ba? Flood control. So sa amin, taga Marikina kasi ako, alam naman natin ang Marikina talaga lumulubog. Hindi siya kasing taas ng Antipolo. Madami kaming mga din doon, mga flood control, pero nationwide na rin yata yung mga flood control projects. You can actually use remote sensing data to help you or to guide you with the flood control programs. Hindi yung nangangapa kasi dilim. Yung magpa-project ka dito, hindi naman pala binabaha. Or hindi ka magpa-project dito, pero ito pala yung may pinakakailangan. So, using these maps, based on satellite images, and of course, further analysis. Historical yung analysis niyan. Nakikita natin, ano ba talaga yung mga lugar na binabaha? Historically. So, dito yung mga parang dark orange or red, yan yung mga flooded areas. Tapos, dito yung yellow, yan yung mga croplands. Yan. This is from PhilSA, nung Odette. So, PhilSA is one of our national agencies na ito talaga yung trabaho nila, remote sensing. Space agency kasi. So, starting from the conceptualization ng satellite mismo, pagbuo ng satellite ng Pilipinas, up to the applications. Yun, PhilSA yung gumagawa nun. Next po. And ito yung isa sa mga pinakaunang applications ng remote sensing, di ba? Yung meteorological. So, weather and climate. Ito yung tinitingnan ko dun sa mga pag-asa na, na data.
yung mga clouds, tapos may animation din yan, gumagalaw yung mga clouds. Nakikita natin, sa gitna ng mga clouds na yon, sa core niya, nandun yung mga ulan. So, ganun yung type of data na pwede nating makita dito. This uses satellite image tsaka radar data. Next. And for agriculture, kung agriculture naman yung inyong application, kunyari, hasyendero kayo or hasyendera, meron kayong lupain at meron kayong mga crops. So, pwede din gamitin yung remote sensing for that. And ito mas high level ng agricultural application kasi high resolution. Medyo high resolution yung ginamit dito. Tapos, one application is for precision agriculture. Yung precision agriculture kasi, scientifically based talaga yung pagtatanim. Alam nila gaano kadaming fertilizer yung kailangan mo ilagay based on its appearance on the image. Kasi 'di ba sabi ko kanina sa vegetation nakikita natin ano yung healthy, ano yung stress. Tapos nakikita din actually from a satellite image ano yung may kailangan ng fertilizer, 'di ba? Ang galing. So may mga ganong applications yung remote sensing. Next po. For fisheries, ito ay isang snippet taken from Google Earth. Sa Hagonoy, Bulacan ito yung mga palaisdaan doon. Mamamapa nyo kung ano yung extent ng mga palaisdaan or makikita nyo din ano ba yung mga fish ponds na parang hindi na siya ginagamit. Yung mga abandoned fish ponds. Minsan kasi biglang, ay, hindi na pala yung ginagamit. This is useful kapag yung mga projects na mangrove restoration. So, minsan ang usually tinatarget doon ay yung mga abandoned fish ponds. Yung matagal nang hindi siya fish pond at magandang candidate siya para taniman ng mga mangroves. So, for ecological restoration. Tapos, ito ay ocean color. Nakikita dito for fisheries. Saan yung mga concentration ng phytoplankton at naka-overlay doon yung data kung saan yung mga location ng tuna. So, that is also one type of analysis that can be done with remote sensing kasi may correlation kayo. Kasi di ba yung phytoplankton yun yung pagkain ng isda. So pwede nyo makita ay saan ba yung mga lugar na madaming isda. So ganon. Inversely, pwede din gamitin yung ganitong type of data for detecting or forecasting red tide events. Next po. And for forest monitoring, this is a global data set of forest loss. So yung mga green dito, mga gubat, yung mga red, yun yung mga nawalan ng puno, yung mga blue, yun yung mga nagkaroon ng puno. And then the white areas are the urban areas. This is also from PhilSA, this is the National Mangrove Map. Naimapa na nila yung mangroves ng buong Pilipinas. And this is DENR project siya. So, parang kinontrata nila yung PhilSA to do this. Next. Hindi napakita yung may animation to. Yun pala yung nawala dito sa presentation. Siguro mamaya tatry ko na lang ipakita sa inyo. Pinapakita nitong animation na to yung California wildfire. So, dito, red pa sila. This is false color imagery, yung gumagamit ng near-infrared. So, red pa lahat. Ibig sabihin, madami pang puno. Pero, after the wildfire or during the wildfire, lumaki na yung mga brown areas. Nag-spread na dito. So, mamaya na lang kapag may time pa tayo. Next po.
Urban planning also is one application of remote sensing. Actually, kaya niyong gumawa ng mga 3D na maps. So, hindi na lang siya 2D. Ito kasi 2D pa to. So, nakalagay dyan ano yung mga kulay ng mga buildings. Ang ibig sabihin ng kulay na yon can be anything. Depende dun sa application. Pwedeng building density or gaano kadami yung nag-occupy ng building na yon. So, yun yung mga iba-ibang kulay na pwedeng ma-visualize sa mapa. Tapos, dito naman, using UAV for urban planning development, pwede nyo makita yung road and kung nasaan yung mga poste, mga electrical lines, etc. Next. At ito pa yung isang matunog ngayon, energy. So, energy development, naghahanap tayo ng sustainable energy sources. So, kunyari, solar power, dami ng solar powered ngayon, di ba? Pati yung mga bubong sa mga baryo, gumagamit sila ng solar PV cells. Pero ito yung mga malawakang applications, yung may solar farms. Pwede nyong makita using remote sensing and by using analysis kung saan yung mga areas na okay tayuan ng solar. Depending on yung pag-hit nung electromagnetic energy. Saan ba talaga tumatama directly yung electromagnetic energy? At ano pa yung mga areas na walang nakatayo? Siyempre, ayaw naman natin na tatanggalin natin yung buong subdivision para lang magtayo ng solar. Or tatanggalin natin yung buong palayan para lang magtayo ng solar. So, dapat may balance din. Next. Mineral exploration. Ayan, subsoil na siya for geologic applications. Dito, yung mga pink, yan yung copper areas. So, by manipulating the data from satellite images, pwede nating ma-highlight yung mga gusto nating makita. Next po. Okay. So, yun yung parang ang daming applications, pero hindi pa yun talaga lahat. Sobrang dami pang iba. Isipin nyo, kaya nyong i-search kung may remote sensing application yon. Pero this is how you can start to try to learn remote sensing. Exploration muna tayo. So, using Google Earth images, yun yung pinaka-simple at yun yung pinaka-accessible. Yun, mag-search lang kayo doon. Ano ba yung kulay na tong area na to versus this area? Pag building, ano yung kulay niya compared to a forest? Yun yung mga na-discuss natin kanina. Ano yung iba-ibang kulay na mga water bodies natin? Tapos may isip nyo na kagad, ay siguro dahil madaming sediments, kaya light yung color na tong tubig na to. And then, you can also download free satellite images. So, yung sa planet, limited lang kasi depende kung ano yung registration na ginawa ninyo. And you can also manipulate the data using free software. QGIS, Snap, Google Earth Engine, kung medyo kaya nyo nang mag-programming, yun, pwede nyo siyang gamitin. QGIS is also a GIS software. Pag remote sensing kasi, laging may kakambal yan na GIS. Although, hindi na natin diniscuss kasi remote sensing tayo ngayon. Pero yung software na yun, kaya niya ding mag-image analysis for remote sensing. Next po. Ay, syempre may plugging na, di ba? May RS trainings. Madami kayong pwedeng attendan. Pwedeng sa PhilSA, pwedeng sa ibang universities, pwedeng sa private, although syempre, mas mahal yung bayad doon. Sa office namin sa TCAGP, sa UP, ito yung training arm kasi ng Department of Geodetic Engineering. Meron kaming mga training courses offered every semester. For government, free siya. Basta makapasok kayo dun sa slot kasi very limited yung slots. For private, may minimal lang na amount. So, pero hindi guaranteed na makakapasok kasi minsan
200 applicants kami, pero 30 lang yung slots na kaya. Or 20 lang. So, try lang ng try. Next po. You can also, kung gusto nyo, kung may energy pa kayo, mag-graduate studies. So ako yung degree ko dati ay MS Remote Sensing kasi yun pa yung tawag dun sa degree program na ino-offer namin dati. Kaso ngayon, nag-curriculum revision na MS Geomatics Engineering na siya. Specialization in remote sensing. So may iba pa. May specialization in geoinformatics. Yun yung mas GIS. Tapos meron ding geodesy. Yan. So yung mga interested doon, pwede dyan. Next po. Tapos meron kaming upcoming symposium which tackles remote sensing and other geo information like machine learning, GIS. Yan. This will happen in November. So kung curious kayo, pwede nyo i-browse yung websites namin kung ano ba yung mga nangyayari dun sa mga ganong symposium. Next po. And that's all. Thank you. At ayan. Pansinin natin yung quote kasi pinag-isipan ko yan together with ChatGPT. Remote sensing looks at our Earth from a distance. Kaya nga remote sensing. Pero hindi yun magiging valuable and useful sa atin kung hindi natin siya gagamitin to solve real-world problems. So lahat naman ng ginagawa natin is towards a goal and this is one way to do it. So salamat po.